Kagabi po ay binaybay natin ang naging hakbang sa buhay ni Ka Eric. Paano po ang masalimuot na buhay mula sa pamilyang mahirap at ako po ay nagsumikap na umangat sa aking pag-aaral bilang isang scholar ng ating gobyerno at ng ating mamamayan, ay napunta po ako at napariwara sa unang bahagi at kalahati ng buhay ko dahil ako ay naradicalize ng CPP, NPA, NDF at wala po akong kamuwang-muwang na mapupunta ang buhay ko sa kanila. At gagamitin ako at pagsasamantalahan ang aming mga murang kaisipan sa aming mga murang edad na gamitin kami bilang mga kadre at operatiba ng CPP, NPA, NDF. So dito na po tayo magdudugtong. Para sa part 2 na ito, ay lubusan na po nating mabuo ang kwento ng paglalakbay, ang kwento ng buhay at karanasan ni Ka Eric. Ito naman ang episode natin, ang last part in the 2-part series ng ating Ka Eric Celis, My Life, My Story, My Journey, ay tatapusin natin sa gabing ito. Nung ako po ay naging bahagi na ng Communist Party of the Philippines sa taong 1991 at pagkatapos naming kumuha ng pag-aaral na sinasabi ko ay 3 antas, ang tinatawag nating Book 1 at Book 2. No, sandali lang, ayusin ko lang yung ating Book 1 and Book 2 ng ating pag-aaral tungkol sa mga ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na bumalik muli sa kanunsuran at maglingkod bilang bahagi po ng mga grupo ng kabataan na naatasan na bumuo ng iba't ibang organisasyon sa bahagi po ng Communist Party of the Philippines. No? Inaayos ko lang po yung aking stand para sa ating Facebook at nang magtuloy-tuloy po tayo. Sabi ni Ira, 5 minutes late, okay lang po yon. Nagsisimula pa lang naman po kami una. Nahuhulog po yung ating stand. No? Wait lang ha. At ayusin mo na ito ni Ka Eric. Okay? So I hope na magtuloy-tuloy na tayo. Ayun. At mukhang nag-loosen up ang kanyang stand. At hindi na po siya masyadong nag-hold. No? Ayusin ko lang po. Wait lang. At tayo po ay magtutuloy-tuloy sa ating gawain. At naka-cellphone lang kasi ito. Ayun, pwede na siguro ito. Oops, nahuhulog pa rin. Ayan. So, medyo magulo ang ating camera sa ating Facebook. Ayusin na natin para sabay-sabay tayo. Konting minutos lang po ito. Ayun. Sige. Pwede na siguro yan, mga kababayan. Para sabay-sabay po, tuloy-tuloy pa naman ang ating live sa Facebook ng Ka Eric Celis YouTube channel. At dito din po sa ating Ka Eric Celis Facebook Live. Okay. Nung ako po'y bumalik mula sa Sunang Guerrilla, sa area po ito ng Southern Iloilo, boundary po ito ng mga bayan ng Igbaras, Tubungan hanggang paakyat po sa Antique. These are 2 provinces areas. Ay pagbalik ko noong 1991, maliban po sa ako ay naatasan na mag-deploy sa College Editors Guild of the Philippines, ay inatasan na rin po ako na pumasok sa kolektiba ng Regional Youth and Students Bureau. Inangat na po ako bilang YS Regional Cadre, Youth and Student Sector. Ayun. Sa pagiging Youth and Student Sector po ni Ka Eric, ang aking assignment po ay ang magbigay ng mga political guide at mga infiltration operations in behalf of the Communist Party of the Philippines sa loob po ng West Visayas State University, Iloilo State College o yung ISAT, Iloilo School of Arts and Trade, yung ISAT, ngayon ay ISAT University. Dati po yan ay West Visayas College of Science and Technology, WVCST. At naatasan din po ako na bumutas ng mga gawain sa in behalf sa CPP, NPA, NDF bilang urban cadre for youth and student sector sa University of San Agustin at University of Iloilo. So 4 na malalaking eskwelahan po yon, at ako po ay naging pinuno ng College Editors Guild of the Philippines sa buong isla ng Panay, covering the island areas and the provinces of Guimaras, Iloilo City,
Iloilo Province, Antique, Capiz, Aklan. So 6 na mga probinsya at isang malaking syudad. Ako po ang namumuno sa gawain ng Communist Party of the Philippines sa College Editors Guild of the Philippines at ako rin po ang nag-o-organize ng Kabataang Makabayan sa loob ng mga university student publication at mga campus writers. At mula doon, ako rin ang nagre-recruit para sila ay maging bahagi ng Communist Party of the Philippines. So mga 1 taon kong ginawa yan na naging matagumpay na nabalikan namin at napalakas ang West Visayas State University kung saan din ako nagtapos later on after 20 years na bumalik ako sa pag-aaral ko. At ganon din po sa University of San Agustin, University of Iloilo at saka sa West Visayas College of Science and Technology na ngayon ay ISAT University na. Lahat ng ito ay ginawa ko hindi bilang si Ka Eric lang o si Jeffrey Celis. Ginawa ko po yon dahil yon ay inaatas sa akin ng Communist Party leadership sa Regional Urban Party Committee. Ang isa doon ay naging ninang ko sa aming kasal ng aking asawa sa Communist Party at pati sa church wedding sa Iglesia Filipina Independiente. Na missing po ito, no? Diyan sa bayan ng Oton ito na missing. Ang pangalan niya ay si Maria Luisa Pusa Dominado. At ang kanyang asawa na si Tomas Dominado na member ng Central Committee ay nahuli noong nakaraang linggo dito malapit lang sa lugar ko sa Arevalo. At matanda na rin, nakadiaper na pero nakaharap pa sa 2 laptop computers. At siya pa rin ang isa sa mga nagbibigay ng guidance at analysis para sa Communist Party of the Philippines. Ayun. So, matapos po ang 1 taon na ako ay na-deploy sa College Editors Guild of the Philippines at ganoon na rin po sa mga pag-infiltrate ko sa mga university and campus writers at ako ay naging bahagi na ng Regional Youth and Students Bureau under the Regional Urban Party Committee of the Communist Party. Naka-base kami sa Iloilo, 4 na universidad ang aking pinamumunuan bilang political guide ng Communist Party Youth and Students Bureau sa buong isla ng Panay. Ako po ay inatasan na magbuo ng NUSP, National Union of Students of the Philippines. At ito naman, ang focus niya mula sa Student Council, ang College Editors Guild of the Philippines, napunta po ako sa mga Student Council at mga Student Government. Ako ay pinatakbo sa University Student Council at naging number 1 University Student Councilor ako at naging chairman ako ng Political Student Party, Student Political Party sa buong universidad, ang Lakas Party, na nilubugan namin ng mga kabataang makabayan ng mga kadre, ng mga aktivista at ng mga kadre pang Communist Party of the Philippines kagaya ko. So mga 4 kami nakalubog doon sa Lakas Student Political Party at naging bahagi ako at naging pinuno nitong Student Political Party na ginamit namin na bihikulo para ako'y patakbuhin sa loob ng Student Government or Student Council ng buong universidad ng University sa West Visayas State University. Ganyan na ganyan po ang ginagawa sa loob ng UP, Student Council and Student Governments. Ganyan na ganyan pong ginawa sa amin. So bago ako i-deploy doon sa Student Council, ako po ay kumikilos na bilang kadre. Pag sinabing kadre, ikaw po ay isang organizer, propagandista, tactical alliance builder, tactical political leader, at the same time, urban or particularly sectoral operator. Like me, I was operating that time sa sektor ng kabataan at estudyante. So naging successful po ako na magkaroon ng malakas na chapter ng National Union of Students of the Philippines, NUSP. Pero yan, ang sa core group niyan, mga kabataang makabayan din po ang pinagre-recruit ko na mga student councilors, student government leaders, at maliban pa doon sa mga nabuo ko na mga chapters at underground organizations ng kabataang makabayan sa loob ng mga student university and college publications. So 2 na, student council at student publication. Kung makikita niyo po, ay napakalinaw po ang nakikita ninyong pattern. Inuuna nila ang mga scholars,
yung mga kabataan na nanggaling sa mahihirap na pamilya, subalit may angking talino at galing sa pamumuno at angking talino sa akademya. Yan ang tinatarget talaga namin. May tinatawag kami dyan na SI o Social Investigation and Class Analysis. Kung sa military or sa intelligence, ang tawag dyan ay may profile analysis sa individual target. Kami naman gumagamit ng SICA o SICA, Social Investigation in Class Analysis. Priority namin yung mga kabataan at estudyante na magagaling, matatalino, may leadership potential, magaling magsulat, at mayroong command and natural leadership influence in the university or in the colleges. Yan po ang ginawa ni Ka Eric. Yan ang naging buhay ko bilang kadring kabataan. At ako po ay lumulundag at lumalangoy sa 4 pang universidad na sinabi ko sa Iloilo City na malalaki. University of San Agustin, University of Iloilo na ngayon ay FINMANA, at ang dalawa pa ay ang West Visayas State University at ang isa ay ang West Visayas College of Science and Technology na ngayon ay ISAT University na. So ito po ang naging buhay ko. Pagkatapos na mabuo ko at mapalakas namin ng aking mga kapwa kadre na naging kakolektiba ko sa NUSP at sa CEGP, ay ako naman ay inatasan ng Communist Party leadership sa Regional Urban Party Committee na pamunuan ko na ang pinakamalawak at pinakamalakas na alyansa ng kabataan at estudyante sa buong isla ng Panay. At binuo namin ang Panay Student Alliance. At nagsimula yan sa Iloilo Student Alliance. Na kami po at ako ang naging baptism of fire ko para maging kilala at tanyag na student leader, militant student leader. Sa bahagi ko po bilang CPP, NPA, NDF ay ang patak ng 1 peso and 50 centavos 1994 na oil price hike o pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, na kasabay nito ay nagsipagtaasan din po ang mga bayarin sa matrikula at bayarin sa paaralan o sa mga pagpapaaral sa kabataan. Nagkaroon ng malawakang welga, 3 araw, at mga boycott sa mga paaralan at universidad, at ang namuno niyan, Communist Party of the Philippines. Si Ka Eric po or si Jeffrey Celis ay naging kilala na tagapag-coordinate at tagapagsalita ng Iloilo Student Alliance. At yan po ang namuno sa mahigit 20,000, 20,000 na kumilos ng sabay-sabay sa loob ng 3 araw noong panahon ng February 1994. That's 30 years ago. Mahigit na, magti-31 years ago na. Tandang-tanda ko yon. Nang matapos po yung mga welga na yon at umatras ang 1 peso and 50 centavos per liter na ipinataw na dagdag na bayarin at singilin sa mga produktong petrolyo, nabuo na namin ang Panay Alliance or Panay Student Alliance sa buong Panay area. At doon po nagsimulang lumalim at lumalim ang aking involvement sa CPP, NPA, NDF. Hanggang ako po ay inatasan na tumulong sa pagbubuo at pagbubutas ng gawain sa probinsya ng Aklan sa Kalibo, lalo na po sa NVC, Northwestern Visayas Colleges, Aklan College, at may isa pa, Garcia College sa Kalibo, at ganun din po sa Capiz, sa Purisima, at saka sa Philamer College. Mga 3 na mga paaralang malalaki sa Capiz, sa Roa City at sa Kalibo. Ako na rin po ang naging political guide sa panahong matapos ang mga welgang malalaki. So nagtuloy-tuloy po ako nag-full time, hindi na ako halos nag-aaral pa. Saan po kayo? Sa Panay, sa Ibisan po kami. No, Panay po is Panay Island. Taga Iloilo City po si Ka Eric. So mula doon po, naging tuloy-tuloy akong naging delegado na upang mabuo ang mas malalaki pang mga organisasyon na kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines, kagaya ng League of Filipino Students. So nabuo na rin po ang League of Filipino Students hanggang naging Secretary General ako ng LFS Panay. At wala pa pong anak bayan. Binuo namin ang anak bayan 1998 na. So kung mapapansin nyo po, tuloy-tuloy ang pagmuldi sa akin bilang kadre. At mga maraming pag-aaral ang ibinigay sa akin hanggang sa nalason at nagkaroon ng mga pananaw ako
na magre-recruit talaga dapat ng kabataan para gawing NPA at lumaban sa gobyerno, at lumakas ang loob ko dahil hindi nga nakikita at nakikilala ng gobyerno ang aming mga ginagawa. Yun. So, pagdating ng 1998, na lumakas na ang tatlong organisasyon sa Isla ng Panay, sa iba't ibang chapters, no? Iloilo City, Iloilo Province, hanggang sa Guimaras, naabot na namin Aklan, Antique, Capiz, at malalaking universidad sa Iloilo. Halos nalanguyan at napakilos na namin at nalulubugan. Maraming kadre ng sumulpot at nagpo-full time. Ako po ay ginawa ng overall regional coordinator sa pagbubuo ng bagong organisasyon na sasakop pati sa mga kabataan sa komunidad, ang grupo ng Anak Bayan. At pinadala ko sa Manila upang maging kasama ko po yan sila Renato Reyes at marami pang iba na ang iba patay na, ang iba wala na dyan, at binuo namin ang Anak Bayan doon sa Payatas sa Quezon City, sa Payatas area. At nang bumalik ako, November 30, 1998, ako ang naitalaga ng Communist Party of the Philippines para mamuno ng Anak Bayan. Kaya lahat ng ito, pinagdaanan talaga ni Ka Eric. Isang organisasyon lang po ang hindi nagawa ni Ka Eric na mag-infiltrate sa hanay ng mga kabataang simbahan at kabataang Kristiyano, ang Student Christian Movement of the Philippines. And along that side, habang ako po'y nagpapalawak sa iba't ibang universidad, mga kolehiyo, at mga organisasyon, student council at university publication, inatasan din po ako ng Communist Party of the Philippines na ako po ay i-recruit ko ang aking girlfriend na ngayon ay naging asawa ko, si Langging. At para maging malapit ang pagre-recruit sa kanya at hindi niya ako mapigilan na magtuloy-tuloy na kumilos bilang Communist Party cadre at recruiter para sa kabataan sa mga nagawing NPA sila, inilapit po sa amin sa Tansa, Iloilo ang staff house ng mga full-timers ng Youth and Students Cadre doon sa gilid ng bahay namin. Doon po naging marami po sa mga naging kasama ko doon na matay na, like sina Karen Siralbo o Karen Kagampang, Lex Siralbo, Remy Biraye. Marami po mga patay na ito, mga student leader din ito. At sila po ay lumubog sa barangay namin. At nakadikit sila sa bahay namin, at sila ang naging bahagi ng aking support para makonbinsi ang asawa ko at pamilya ko na pabayaan ako at suportahan ako na kumilos para sa CPP, NPA, NDF. Ginawa nilang headquarters at command base ng Regional Youth and Students Bureau ang aming gilid bahay na pagmamay-ari ni Shirley na ngayon nasa Canada na, no? Kumari ng mother ng aking asawa yan, si Shirley, at ang mga anak niya na ngayon ay nasa Canada na. At nasunog itong lugar na ito ng mga 3 or 4 years ago, at wala nang bahay namin doon at nailipat na kami sa relocation site sa Suoc, Arevalo. So ito po yung mga pinagdaanan ko na makikita ninyo, ganito po ang pattern kung bakit nabubuo ang radikal na kaisipan, ang violent extremism, ang pagiging rebelde sa mga murang edad ng mga kabataan, sapagkat tinututukan ng mga kadre at organizers. Na binabanggit ko sila Randy Malayaw at mga kakolektiv ko, namumuhay sila mismo sa lugar at komunidad ko. At yan ang naging dahilan na napabilis din ang pagsuporta at pagsama ng aking asawa. So nang ako po ay nabuo na at lumalakas na at lumawak na ang mga kadre at nag-full time na, marami hindi na nag-aaral, ako naman ay naatasan ng Communist Party of the Philippines na ma-deploy bilang chairman ng bagong Alyansang Makabayan. Ang Bayan, Panay o Bagong Alyansang Makabayan is a nationwide alliance of different organizations na pinamumunuan ng Communist Party sa mga front sectoral organizations like KMU, Kilusang Magbubukid, Gabriela, Anak Bayan, LFS, ACT, at may iba pa. Ang umbrella organization niyan ay Bayan o Bagong Alyansang Makabayan, at naging chairman ako niya ng Bayan noong taong 1999 hanggang 2000 hanggang 2001. Ang trabaho ko na ay lumubog sa mga obispo, politiko, negosyante, at pati sa mga local officials, mayor, gobernador, congressman. Wala pa pong party list. Ang party list namin binuo namin noong year 2000-2001
nang kami po ay nagbuo ng pinakamalawak na alyansa noon na ERAP Resign Movement. So makikita niyong pattern, para hindi po kami mahalata, nagbubuo kami ng mga layers of organization. At sa loob niya, nagbubuo kami ng core leaders na tinatawag na mga kadre o mga pati na ang underground na mga members ng NDF sa iba't ibang sektor, may iba't ibang selula, may iba't ibang kolektiba, pero ang kumukumpas ay ang mga Communist Party organizations and leaders. Nakagaya ko, naiangat na pa ako sa Regional Urban Party Committee na under na ng Regional Party Committee sa buong isla ng Panay. Ganun na po kalawak ang naging trabaho ni Ka Eric. At ang pinakamalaking trabaho namin maliban sa malakihang mga pagwewelga nang ako na naging chairman ng bagong alyansang Makabayan ay ang pagbubuo ng ERAP Resign Movement. Si late Archbishop Angel Agdameo na naging Archbishop ng Haro Archdiocese at ang mga kaparian at mga iba't ibang mga organizations sa ilalim ng iba't ibang religious organizations like Convention of Philippine Baptist Churches, United Church of Christ in the Philippines, Iglesia Pilipina Independiente at iba pang mga matataas na mga pinuno ng gobyernong lokal at mga regional at iba't ibang sangay ng gobyerno nilulubugan ko, nilalanguyan ko sa pagpapakilala na ako ay chairman ng bagong alyansang Makabayan. At yan din ang aming naging tungtungan para mabuo ang pinakamalawak na suporta sa aming party list ng binuo namin ng Bayan Muna noong year 2000. So lahat ng ito po ay naging bahagi ng kasaysayan si Ka Eric ng pagbubuo ng mga organisasyon na ito. Kaya wala silang maitatago sapagkat pare-pareho kami na kumikilos at kinukumpasan ng iisang pinunong organisasyon kung saan kami napapailalim, ang Communist Party of the Philippines. At pagkatapos po ng bumagsak na si ERAP Estrada, ang dami pong nabuo mga alliances. Nung panahon na yon, halos lahat ng mga kaparian sa Katoliko at mga pastor at mga ministro at mga doktor, profesional, negosyante at politiko sa Iloilo ay nabuo at sa isla ng Panay at napalakas ang ugnayan ng Communist Party of the Philippines without telling them na mga CPP kami through bagong alyansang Makabayan and through ERAP Resign Movement. So red tagging ba ito? This is truthful revelation. Ito po ay totoong naging buhay at naging karanasan ni Ka Eric. At makikita nyo naman, very spontaneous ko pong nare-recall ang mga taon na ito. At nang bumagsak si ERAP noong January 2001, kami po ay bumuo kaagad ng napakalawak na alyansa at ipinihit namin ang buong organisasyong pang-urban sa buong bansa sa utos ni Joma Sison sa isang konferensya na ang gamit noon Skype pa, at itinatag namin ang Bayan Muna bilang pangunahing party list na mag-infiltrate sa gobyerno. Later on, nagsanga-sanga na yan, pero ako po ay na-deploy na sa NPA National Operations Command. Nagsanga-sanga na ito sa Anak Pawis, Gabriela, and then nagkaroon na ng ACT, nagkaroon na ng Kabataan Party. Yan po ang kasaysayan yan, mga kababayan. At hindi totoo na hindi sila involved sa lahat ng mga kaguluhan pang politika, sa mga pagrarally, sa malakihang mga welga, at pati na po sa pagbubuo ng ERAP Resign Movement na pabagsakin ang gobyernong Estrada, at ang pagbubuo ng Oust Gloria, ang Oust Pinoy, at ang Oust Duterte. CPP, NPA, NDF, Urban Operatives ang gumagalaw dyan. At yan ay bahagi ng tinatawag na Broad Alliance and Urban Tactical Operations para mabuo po ang iba't ibang sectoral alliances, sectoral infiltration, pati po sa pagpasok sa gobyerno. Yan po ang kanilang gustong gawin muli ngayon, kung bakit tinalakay ko ang buhay at karanasan ni Ka Eric. Para mapaghalawan po natin ang aral at karanasan at mapag-uugnay natin at mapagdudugtong natin ang ganitong mga kalakaran ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, malinaw naman mga kababayan na ang lahat ng ito, ang maskara na ginagamit, ang mga party list, ang mga sectoral organizations. Wala nang Aus Marcos dahil kasama na sila. Opo, tama yun. Wala na pong Aus Marcos dahil kasama sila ngayon. Punta na ako dito sa pag-NPA ko.
nag-NPA ako. So after 10 years or 11 years sa urban operations, full-time na akong i-deploy sa NPA National Operations Command, lalong-lalo na po sa National Intelligence Unit. So NPA NOC na po ako. So inalis ako sa Panay at ako po ay hindi pumayag na i-deploy bilang maging Chief of Staff sa bayan muna, either kay Sator Ocampo, at ako po ay na-deploy sa NPA National Intelligence Unit ng NPA National Operations Command. At kami ay naka-OPCON ang mga units namin sa NPA Special Operations Group. At may 3 platoon dati yan. Ang isang platoon sa Luzon, ang isang platoon sa Mindanao, ang isang platoon sa Visayas. At palaging nagre-redeploy at nagtutulungan ang mga ito. At ngayon, nabuwag na po yan. Wala na po yan ngayon. Ang SOG na yan at nahihirapan na silang magbuo niyan. So, klarong-klaro po na magkaugnay, magkadugtong ang armado at hindi armado. So, nung ako po ay na-deploy na sa NPA National Operations Command, ang trabaho ko naman po ay magkaroon ng infiltration operations sa gobyerno. Ang aking mga nadugtungan at naugnayan ng mga politiko, mga government officials, mga pari, obispo, arsobispo, at iba't ibang mga sektor, ginamit po yan sa NPA National Operations Command upang sila ay dugtungan. Even to the point na nakapag-infiltrate po ako sa loob ng Department of Justice. Patay na po ang DOJ, secretary na yon, na Ilonggo. Sana'y manahimik ng kanyang kaluluwa. Nakapag-infiltrate ako sa loob ng Department of National Defense. Patay na rin po yung mga ibang naging direktor dyan, abogado na naging kasama ko sa student leader. Nakapag-infiltrate pa ako sa iba't ibang sangay ng gobyerno na hindi nalalaman na ako palang nag-ooperate. Dahil sa nabuo kong angking kakayanan at angking skills, no? And set of skills ko na mag-infiltrate. Ginawa ko po lahat yan. At hindi ko po pwedeng i-detalye dito yan sapagkat very sensitive po ang mga ginawa ko sa intelligence operation sa NPA ng mga nag-infiltrate ako. But all of this ay na-reveal ko na po at na-debriefing na sa akin ng isang National Intelligence Unit na nag-handle sa akin noon. Nang ako po ay naugnayan at naging reproject ako noong, kung maalala nyo ang buhay ng Jason Bourne, parang gano'n na naging buhay ni Ka Eric. Hindi ko siya pwedeng i-detalye. But the infiltration that I did were very serious. In fact, we were able to purchase the Hilo Garcia tapes na hindi alam ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ng MiG-21 nila na nakakabili pala kami niyan. At marami pa akong ginawa na mga nabibili namin ang impormasyon at mga materials ng government. Pero lahat ng ito, don't worry, na-reveal ko na po ito sa mga senior intelligence officers na ang iba ay naging generals at nag-retired na. So, marami po ang mga ganitong pangyayari sa buhay ko, including po yung pag-surveillance namin dati kay Stephen Paduano sa Negros. Dahil tinarget talaga yan na i-assassinate ng NPA National Operations Group, National Operations Command, SOG-2. Visayas ang nagtira dyan at na maraming kasama niya dito sa Visayas ang tinira ng SOG-2. May SOG-1 yan, SOG-1, SOG-2 Visayas yan, SOG-3 Mindanao. Full platoon yan ha. Ang isa nga, ang SOG-3 umabot ng 40 ang operatiba dyan. Hindi pa kasama kami ng mga Intel operatives and Intel officer ng NPA and National Operations Command. At nakachamba lang si Karapali, si Paduano na hindi siya inabot. Dahil magaling magtago at nakataka sa ilang beses na tinarget. Ang isang malaking operation, i-reveal ko sa inyo ngayon, bahagi po kami doon sa pagbubuo ng paglalatag ng entrapment laban kay General Jovito Palparan. Hindi lang namin inabot. Ang title ng kanyang project niya ay Oplan Eichmann. Ang spelling ng Eichmann ay E-I-C-H-M-A-N-N, after the name of Adolf Eichmann, na isa sa mga war criminals sa Nazi Germany during the World War II. Kaya ang tawag namin noon sa Oplan kay Palparan ay Oplan Eichmann. At mga 10 million ang ginastos ng CPP, NPA, NDF dyan para hanapin siya at i-entrap siya. At dito naman sa kay Ruben Guevara na dating Central Committee na tinarget namin na kinanlong ng ISAP, Oplan Rabago
Eichmann is Eichmann. Eichmann. Adolf Eichmann. So ang Oplan Eichmann was about Jovito Palparan. So paano ko inimbento yan? Panahon ito ng raindrops. Ibig sabihin ito yung overall mother plan ng NPA, National Operations Command, nung kami ay under sa National Military Commission. Yes, Eichmann. That's correct. Minda Diaz. Oplan Eichmann was about Jovito Palparan. Nung binibira niya kami at maraming namamatay sa mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, padalagan ka na lang mayor sa Iloilo. Yes, Char Eichmann, Adolf Eichmann. At ang isa, Oplan Rabago. Tungkol yan kina Ruben Guevara. Nakalimutan ko lang ang Oplan Poseidon pala. Oplan Poseidon itong para kay Natabara, Quintanar, at para pati dito sa kina Paduano. Oplan Poseidon. Kasi trident yan eh. Bibirahin sila ng sabay-sabay, kaya Oplan Poseidon yan. So, naalala ko pa po yung mga Oplan na ito. At marami po kaming mga ginawa noon na hindi nalalaman ng AFP at ng PNP na nakakakuha kami ng mga impormasyon mula sa kanila. So, naging espiya po ba ang buhay ni Ka Eric? Opo, for more than 10 years, I operated as a spy and as an intelligence officer and infiltrator of the NPA, of the Communist Party of the Philippines in the government. So may na-recruit din pa si Ka Eric na mga officers noon, hindi ko na po yan sasabihin. Marami pong hindi ko pwedeng i-detalye dito sapagkat marami pong pwedeng tatamaan. But I am telling you na pwede pong mangyari ang mga nangyari nung ako'y nandun sa CPP, NPA, NDF sapagkat nandyan na sila ngayon sa loob ng Kongreso na mamayagpag. That is really very, very possible. Kaya pala totoo ang sabi ng daddy ko na pulis na nakakapag-infiltrate. Yes, tama ka, Braveheart. Kaya po namin, hindi ko na lang sasabihin sa inyo sino ang mga na-involved at nakuha na namin ng impormasyon. Alam nyo ba na nakikita namin dati sa Central Committee, pinapadala namin kay Joe Masison, ang tinatawag na OB factors. Pag sinabing OB factors, yan ay order of battle. Kinakabahan po ako sa inyo, Ka Eric, sa inyong revelation. Hindi ko naman po nilulubos lahat. Madami pong hindi ko nire-reveal. Pero binili po namin ang Hello Garci tapes sa mga asset din po na hawak ng MiG-21. MiG-21, until now, umiiral yan. Under yan sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Technical Intelligence yan. TINT. TIN yan. Ang expertise niyan ay makinig. Nakikinig yan sila. Nagre-recording. Yan ang pinapalabas ni Marlica ng mga recordings. Malamang mga leakages yan galing sa MiG-21 ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Hindi ko po i-reveal ang lahat. Marami kaming nabili sa kanila. But ulitin ko, I was already debriefed by senior officers ng naging operations ko at sino-sino naging recruit ko sa loob ng gobyerno. At pwede po talagang makapasok ang CPP, NPA, NDF inside the government. Akala nyo pelikula lang ang Born Identity. Talaga pong nangyari yan sa buhay ni Ka Eric. I did a lot of things na pinagsisisihan ko, pero ginawa ko yon dahil ako ay naging isang intelligence operative at intelligence officer ng NPA. Tungkol kay Adolf Eichmann ang pangalan niya. Napanood ko yan. Sabi niya ng isang viewer natin. Kaya po Oplan Eichmann yan si Palparan. Muntik na namin siyang makuha kung dumating siya dito sa University of the East, UE campus sa Caloocan. Kasi ROTC graduate yan si Palparan. Officer yan sa ROTC. Sila nila General Alfredo Lim. No? Ang dumating lang si Alfredo Lim. Hindi dumating si Palparan doon sa isang setup entrapment sa UE Caloocan. Okay. LFS nga si Kalsas Kaghaboneta, wala lang ko. Okay. Okay, go ako ito na. At kasama po sa naging infiltration project namin noon, ang pagkuha ng OB factors. Pag sinabing OB factors, ito po yung listahan kung sino ang minomonitor ng government. Ang tawag ngayon dyan ay JAPIC PSR, Joint AFP-PNP Intelligence Committee. PSR is Periodic Status Report. Dati ang tawag dyan ay OB factors. Binibili namin yan. Kung saan namin binibili, wag nyo nang tanungin.
Ako pong gumagawa ng gawain na yan at pinapadala yan kay Joma Season. Ang gamit noon ay mga floppy disk. And then mga yung DVD. And then later on, naghihigop na kami sa computer. Marami po kaming mga nakukuhang impormasyon na hindi tumutugma sa katotohanan pero nababasa namin kung ano po ang pagtingin ng AFP at ng PNP at ng DND sa amin. Ganyang level po ang inabot ng infiltration sa panahon ko. And I was the one involved about that operation sa pag-infiltrate sa loob ng AFP, DND, PNP, DOG. Nakakapasok po kami dyan. Hindi ko na ididetalye po yan, pero bakit ko ginagawa at sinasabi ito? Sapagkat this is very real that the threat of infiltration ay nangyayari pa rin po. At ito ngayon ay pwedeng ginagawa nila ng kanilang mga party list. Kaya ayaw nilang mabulgar at mabuko ito. Hayaan nyo po in the next episodes ay babalikan po natin ano po ang mga modus operandi sa pag-infiltrate sa bureaucracy. Sa loob ng gobyerno, anong ginagamit ng mga organisasyon, papaano nakakapanloko ang CPP, NPA, NDF. Kaya tama po si Vice President Sara Duterte nang sinasabi niya that the infiltration, radicalization, and recruitment activities of the CPP, NPA, NDF done mainly through ACT and Anak Bayan and Kabataan Party are very alive and kicking until now. Kaya kailangan may confidential fund tayo. Kaya ko ito ibinubulgar sapagkat totoong nagawa at nangyari po ito. At ako mismong gumawa nito. Mga kababayan. Kaya hindi po katakataka na ngayon ba Eric mayroon pa? Yes. At ang party list nila, the main purpose of building the party list ay tatlo. Kumuha ng pondo, gamitin ang programa ng gobyerno laban sa gobyerno, at ang pangatlo, kumuha ng impormasyon mula sa loob ng gobyerno. Klaro Ang pang-apat, paghati-hatiin ang mga nasa loob ng gobyerno. So ano po ang nilalaman ng party list? Ang nilalaman ng party list ay, ng kanilang operation, kumuha ng pondo sa gobyerno at gamitin para sa pagpapalakas ng armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, kumuha at gawin ang programa laban sa gobyerno, sakyan at gamitin para sirain ang gobyerno. Ang pangatlo, itong napaka-delikado, kumuha ng impormasyon upang gamitin laban sa gobyerno, sa loob ng gobyerno. Ang pang-apat, pag-away-awayin ang mga puwersa at opisyal ng gobyerno na siyang nakikita natin ngayon. These are orientational doctrines na ginamit ko, itinuro sa akin at nasa loob yan ng CPP, NPA, NDF. Mga kababayan, at yan ang nakakabahala dahil hindi yan binibigyang pansin nila Martin Romualdez at nila Akop. Akala nila, kilala nila at alam nila ang diskarte at modus operandi ng CPP, NPA, NDF. Nagkamali po sila. So sa loob ng 11 years, 10 years sa Orban, 11 years sa NPA National Operations Command, lalong-lalo na sa National Intelligence Unit ng NPA, si Ka Eric po ay iba't ibang karanasan ang pinagdaanan ko. Kaya, sa panahon po na ang aking asawa ay nagkakaroon na po ng realization na malayong-malayo na si Ka Eric sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, at sa, by the way, ang asawa ko po ay naging kadre ng Alliance of Concerned Teachers sa area ng Isla ng Panay, mainly sa Iloilo City. Kilala niya po ang mga kadre nasyonal, including sina Antonio Tinio at iba pa na mga nakasama ng asawa ko, at ang asawa ko po ay naging operatiba din po sa pagbubuo ng mga NGO, non-government organizations, at mga daycare program upang kulimbatin ng Communist Party of the Philippines ang pondo ng Australian Aid Support at ng iba pang NGO mula sa Netherlands at sa Europe. So nauna po siyang nagkaroon ng problema dahil malayo kami, nahihirapan siyang palakihin ang tatlong anak namin. At dahil dyan, noong taon na yon na nagpo-problema siya na palaging nagkakasakit ang mga anak namin, ay hindi niya ako makontak dahil kami ay nasa Masbate at nandun ang National Operations Command at National Military Commission, at patawid kami ng Mindanao at nagkaroon ng engkwentro. At isang major encounter yon na doon na kumuntik mamatay. Pangatlong engkwentro yon sa buhay ni Ka Eric na malala dahil muntik na akong mamatay na pag-iwanan ako sa labanan. Gabi yon ang mangyari ang labanan,
at sa Aruroy, Masbate po ito. At nabalikan ako ng mga kasama ko mga 4 na araw na. Itinago lang ako ng masa, wasak yung Armalite na issue sa akin, nahulog po ako sa ilog at tumama sa bato yung Armalite at ako po ay tinamaan din ng injury sa prostate area. So ito po ay isang major encounter na muntik na akong mamatay at hindi ako mahagilap ng asawa ko at ng aking pamilya. For almost 3 months itinago po kami sa Mindanao, dyan sa may Compostela Valley, sa may New Bataan. Diyan po ang kampuhan ng National Military Commission, NOC, at ng National Intelligence Unit at pati na ng COMID, Commission Mindanao. So kami ay pinagbawalang lumabas kasi nagkakaroon na po ng dukutan. Ang pinakapinuno namin sa National Operations Command bilang NPA National Operations Commander na si Prudencio Calubid, dinukot po sila at ng kanyang mga staff sa boundary ng Bicol at Quezon at hindi na nakita ang kanilang mga bangkay. At sumunod naman, dinukot ang mga nag-operate para na bumira kay Romulo Quintanar, sina Philip Limhoco, mga team leaders ng SOG 2 at SOG 1. At marami nang dinudukot hanggang sa dinukot din sa loob ng Limkitkay ang pinakapinuno ng aming National Military Commission na si Leo Velasco. Ang asawa niya si Elizabeth Principe, ito yung bumaril kay Danny Cordero nung kabataan sila, si Danny Cordero ito yung naghagis ng granada sa Plaza Miranda na sa utos ni Joe Masison. So yung mga nakasama ko po sila. At opo, may libro po ito talaga, hindi lang nakumpleto ang libro ko. May first part ito, ang tawag niya ay The Wars Within. Pero ang nag-produce po niya noon ay ang Philippine Army Research Center. Hindi ko alam kung nag-republish sila, pero kulang po doon ang maraming detalye, hindi ko pa na-detalye doon. So, mula doon, 6 na buwan, hindi na ako makontak ng asawa ko, halos, akala niya patay ako. Hanggang sa na-establish niya na kailangan niyang pumili na between sa revolutionary movement ng CPP, NPA, NDF, at between sa aming dalawa at sa pamilya at mga anak namin. So nagkaroon ako ng major crisis sa pamilya ko. At doon po napagtanto ko na sa dinami-daming mga pinagdaanan at ginawa ko, iisa lang po ang pinatunguhan ng ginawa ko. At na-realize ko po yon. Wala akong ibang sinira at wala kaming ibang sinisira, kundi sariling bayan natin. Wala kaming ibang piniperwisyo at wala kaming ibang pinapahirapan, kundi kapwa Pilipino. And then my conscience caught up with me. Especially when my wife told me, pumili ka, ang revolusyon mo o ang asawa mo at mga anak, at magbuo tayo ng bagong buhay na malayo sa marahas at isang mundo na walang kasiguruhan kung ikaw ay mabubuhay pa bukas at makakasama mo pa kaming mga pamilya mo. Yan po ang naging crisis ko. So matagal kong pinag-isipan yan, 2 taon pa halos ako nag-decide na una siyang naglaylo at ang huling unit po na pinasukan ko Samar, sa may Las Navas, Samar. Hanggang sa nakababa ako, Katubig, Katarman, naka-exit ako, nag-awol ako at nagtago sa Tagaytay. Huwag niyo nang tanungin bakit napunta ako ng Tagaytay. Hindi muna ako nag-surrender hanggang sa naugnayan ako ng asawa ko at nag-usap kami at nang bumalik ako, nagtatago pa ako sa Iloilo City dahil wala pa akong tiwala sa military at sa gobyerno. And then later on, ang isang officer na nakakaalam na nasa Tagaytay ako, hindi niya ako hinuli. At kinausap ako, inugnayan ako at dinugtungan at hindi mo na pinalabas na ako ay hawak na nila. Pinabalik ako, kumilos pa ako ulit sa Iloilo. At nakasama ko pa muli ang mga dati kong kasama, hindi nila alam na may ugnayan na ako sa gobyerno. So, medyo gray area yan, hindi ko madidiscuss yan kasi complicated po ang trabaho na yan. Ang tawag dyan, na-reproject pa ako. Pero habang na-reproject ako, mas lalo kong nakikita ang kabulukan ng CPP, NPA, NDF dahil nakakita na ako ng ibang perspective na mali talaga ang ginawa ko kasi wala akong ibang sinisira kundi sariling bayan. Wala akong ibang pinapatay at piniperwisyo, kapwa Pilipino din. Kaya doon ko na-realize na very unfair sa anak namin na hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na
decide kung gusto nilang may tatay sila o wala. Kasi palagi akong wala sa kanila eh. I try to be a father to a lot of children who are not my own, but I never did become a father to my children until I came back. Kasi palagi akong wala sa kanila. Yan ang naging realization ko. Lumaki na nga akong walang tatay, yun pa rin ang gagawin ko. And for the last 50 years, na hindi nagtagumpay ang revolusyon ng CPP, NPA, NDF, ibig sabihin nito, hindi ito gusto ng taong bayan. Hindi ito yayakapin ng mamamayang Pilipino. Patay na si Kabibong, sa Leon yan, si Nahum Camariosa, taga Manampunay, Leon. Yes, I know him. Patay na po pati anak niya. Kaya na-realize ko, sabi ko, if ang mga Pilipino, kasi likas na makapamilya, likas na makadiyos. So parang hindi ito ang aking buhay. So magko-40 anyos na ako nang bumalik ako. Nang bumalik ako, hindi ko pa yan sinabi sa CPP, NPA, NDF na nauugnayan na po ako ng National Intelligence na isang malaking unit, na elite unit ng gobyerno. Hindi ko na babanggitin. At hindi ko na rin babanggitin ang mga taong nakaugnay sa akin. At nag-debriefing, and then I was given a mission na kumilos in behalf of the CPP, NPA, NDF hanggang nakapag-infiltrate ako muli sa loob ng Iloilo City Government, and I became a political operator for Mayor Mabilog and Jerry Treñas, na ngayon ay mayor. Very colorful, very complicated, pero only an intelligence operative and an intelligence officer can understand and know what I mean and what I do. May mga bagay po na hindi ko siya madidiscuss, pero ang tawag dyan, reprojection. Na ibalik ako, pero later on, nasunog at nabulgar na parang hindi na ito si Ka Eric dati. Hindi na ito si Ka Rex. So, si Alvin Loki, kilala ko rin po, patay na yan. Namatay yata siya sa Surigao. Sa Tandag yata siya namatay. Okay? Kilala ko, dating teacher yan sa Ateneo de Davao. Yan, naging isa ka rin bang Mary Grace Piatos, Ka Eric? Sobra pa dyan ang ginawa ko. For the government. For the government. Ito na. Nang bumalik ako, hindi ko pa matanggap na hindi na ako kadre. Kaya kumikilos pa rin ako at nag-iisip bilang kadre ng CPP, NPA, NDF. And every early in the morning, ako po ay umiiyak dahil hindi ko kayang talikuran pa ang Marxismo, Leninismo, Maoismo na naging buhay ko sa loob ng mahigit 20 taon at ng asawa ko. And the whole system and culture of it, ng buhay sa CPP, NPA, NDF, may mga pagkakataon na pag nakakarinig ako ng mga kalabog, akala ko baka may pumasok. Nagkaroon ako ng paranoia o yung tinatawag kong sa mga sundalo, PTSD. Yung post-traumatic stress disorder. At very crucial yun na hindi ako tumawid sa depression. Kasi akala ko makukubkob kami. Maraming kasamahan kong namatay. Mga unit ko mismong tinira. Kami lang ang hindi naabutan yung National Intelligence Unit ng National Operations Command ang hindi nadukot. Muntik na rin akong madukot dyan sa may Ortigas. Nung imimit ko sana si Randy Felix Malayaw. Nahuli yan si Randy Felix Malayaw eh. At hindi ako nakarating ng on time, kaya hindi ako nakuha. At yan ay involved siya sa kaso sa pagpaslang kay Governor Rodolfo Aguinaldo. Dating Colonel Aguinaldo yon. Tinumba ng NPA sa loob ng bahay niya. So ito po ang naging buhay ko. It took me mga 2 years bago ko tanggapin sa sarili ko na talagang panggobyerno na sigurong buhay ko. Babalik na ako, magtitiwala na ako ng lubusan sa gobyerno. Wala pa po si Rodrigo Duterte nito Hindi pa siyang presidente. Nag-ooperate na ako. So, yes, kilala ko po yan ng mga sinasabi ninyo sa messages ninyo. Marami dyan naabutan ko pa. So, ano po ang naging proseso kung bakit nagbalik ako? Ang isang pagkakataon, dahil hindi lumaki ang mga anak ko na kasama ako at ang nanay lang nila, lalo ng bunso namin na si Khalil Nicolas, na ngayon ay mag 20 years old na siya or 19 years old. Hindi niya ako pinapayagang pumasok sa kwarto namin. At umiiyak siya pag nakikita niyang nakikipaglapit ako sa nanay niya. At ayaw niyang may lalaking kasama ang nanay niya other than his brothers na mga maliliit pa. Doon ko nakita ang paano ka
magiging tatay sa iyong mga anak na hindi ka nga nakapag-build ng personal relationship sa kanila. Doon ko na-realize na enough is enough. Na ang bunsong anak namin na si Khalil Nicolas ay hindi po nakakakilala ng kanyang tatay. Kahit na nakikita niya ako sa picture, there was no sense of personal attachment and relationship between me and my children, especially sa bunso. Puro lalaki pong anak namin. Si Jestan Alfonso ang panganay, ang pangalawa si Rev Victor, Revolutionary Victory ang ibig sabihin yan. Si Khalil Nicolas, meaning to say poet of the people yan. So, lahat sila po, malapit kay nanay nila, but they were never close to me as a father. Because of my distance from them, and because of the life that I chose to become a full-time NPA military and intelligence operative ng National Operations Command. Doon ko na-realize that I have to give up everything na mga pinanghahawakan ko, and I have to remold myself and rebuild my relationship with my family. At sa awa ng Diyos at Panginoon, nakabalik at nabuhay po muli ang relasyon ko sa mga anak ko at sa aking asawa. So, klarong-klaro po kung anong inabutan ni Ka Eric. At ang panghuling bahagi nito, inaamin ko po sa inyo. Ginawa ko ang lahat para tapusin ang CPP, NPA, NDF. Kaya galit na galit sila kay Ka Eric because ako po ang isa sa mga namuno na kadre para sa gobyerno para mabuo, maisulat at mailatag ang framework, orientation, doctrine, and concept of operation at nilalaman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na naging Executive Order number 70 na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan inaamin ko sa inyo. Hindi ito pagmamayabang, pero kung tatanungin nyo, yung aking dedication to redeem myself and rebuild my relationship to my family is also bahagi dyan ang pagbangon at pagbawi ko sa mga naging kasalanan ko sa ating bayan, sa ating gobyerno, sa ating mamamayan. Kaya tinulungan kong tunutudong mabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at nagkataon na ang presidente ay may ganong puso at paninindigan at lakas ng loob para ito ay mabuo at masuportahan. Si Rodrigo Duterte. But before Rodrigo Duterte, I was already operating for the government na hindi alam ng mga kasama ko at hindi rin alam ng pamilya ko. Very complicated po siya to the point na pati po ang mga political operations sa Iloilo City ay napasukan ko rin. At marami komplikado dyan ng mga bagay na nai-report sa national. Hindi ko na siya didetalyihin, pero ang pagbalik ko po ay naging mas makulay, pero mas naging delikado. Garachiko, kung naging kilala ko. Yes, si Garachiko, kilala ko po yan. Yan ang kasama ni Luing Pusa na binaril dyan sa may Uton. Si Liboy Garachiko sa si Paz Garachiko, I know them, taga Tubungan po sila. I know them. Nakapag-talk ka noon sa amin bilang nasa Aklan ako from, yes, tama ka, 1995. I was a student leader. At the same time, ako po ang namumuno sa gawain ng CPP, NPA, NDF sa Aklan. Sina Victor Pilayo po, mga recruit namin, nakakulong na ngayon. Yung iba doon patay na, si Lisel Bandiola, namatay sa Antique. Yung pamangkin ng writer ng Inquirer din yon. Marami pong mga namatay at marami pong nabuwis na buhay. God is good, God is great. He gave me the chance to redeem myself, not only for my family, but for my people and for our country. Kaya ko po ito ginagawa. Kaya ito yung part 2 na to, huwag nyo nang busisiin anong mga ginawa namin sa NTF-ELCAC. The rest is history. At sana po na paghalawan nyo ng aral ang naging buhay, karanasan at paglalakbay ni Ka Eric. Ano pong aral dito? Kailanman hindi pwedeng mananaig ang puwersa, karahasan at tugo at pagpatay upang igiit ang iyong paniniwala at paninindigan na ang resulta nito ay pagkawasak ng iba't ibang pamilya at ng kapwa mo, mga tao at mga Pilipino din. Kailanman hindi mangingibabaw ang isang organisasyon at ideolohiya at isang kilusan na walang Diyos na pinaniniwalaan. At kailanman ang Diyos ay hindi pwedeng agawin ng tao ang kanyang kaalaman para mag-Diyos-Diyosan at igawin niya ang kanyang kagustuhan ayon sa kanyang nalalaman lamang. We played God as if we were God when we were in the CPP, NPA, NDF. At nagkaroon kami ng mga messianic
complex, naniniwala kami na kami lang ang tagapagsalba ng bayan, tagapagsalba ng mga masa, hanggang sa nalunod na kami at nawala ang aming mga konsensya. If there is one thing that the CPP, NPA, NDF will immediately achieve upon radicalization sa iyo, isang pagkawala ng konsensya mo at ang pagkawala ng iyong pagiging tao at pagiging mapagmahal sa iyong mga mahal sa buhay, at iisipin mo na ang responsibilidad mo ay lipunan at bayan at secondary na ang mamamayang ang iyong pamilya, which is wrong. Pwede namang pagsabayin po yun. At pwede naman pong gumiit at manindigan ng paniniwala na hindi po pumapatay, namiminsala at namimerwisyo ng kapwa Pilipino at hindi mo winawasak ang iyong sariling bayan. I never imagined na makakabalik pa po ako. Kaya ko po pinagsusumikapang maging matino at maayos ang pananaw ko sa mga nagaganap na kalagayan sa ating bansa at hindi ako mabulid muli sa pananaw ng isang radikal na kaisipan na naging bahagi ng kultura at sistema ng buhay ko sapagkat ayaw ko nang balikan yon. Pero ayaw ko ring talikuran ang pagmamahal sa kung anong tama at nararapat para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Isa dyan po ang pagkakaroon ng mabuting pamamahala at matino na gobyerno. At hindi kurakot, hindi bulok, at hindi abusado. And that is the reason na si Ka Eric po ay patuloy na nagsasalita, lumalaban sa komunistang mga terorista, at patuloy akong naninindigan na tutulong pa rin ako sa gobyerno. Presidents and politicians come and go, but the people in the society will remain and will belong to the people and to the generations to come. Hindi po ang loyalty ko ay sa politiko. Ang loyalty ko po ay sa ating bayan, at ang aking pagsusumikap na mapabuti ang lipunan ito ay para po sa ating kababayan at sa mga henerasyong darating, hindi sa politiko o sino man, not even to the president. Maraming